So, good day mga ka-TJ, it's me again, Del Carpus Vito Igan. So, ito naman yung gagawin natin is paglagay ng bolt niya. Ito yung pinaka-bolt niya. Ang haba pala nito is sabi niya. So, ang haba nito is 17 cm po yung haba nito, 17 cm. So ito yung diskarte ko paglagay ng o-ring. So tatlong o-ring yan. Tapos kasiya po yan dito sa housing natin. Kasiya po yan. Para hindi siya talaga siya singaw. Oh. So para talaga yung singaw. Tapos malambot pa. Nilagay nating o-ring is yung 7mm by 2 cm. 7mm by 2 cm. So yung round niya 7mm. Tapos yung kapal ng o-ring is 2 cm lang po. Millimeter. Mm pala. 7mm and 2mm. So ganyan lang. Then ang diskarte ko dito ganyan. Pwede siya pang impedurelin, pwede siya sa pang 8mm steel ball. So, itong ganitong diskarte ng bolt is pwede siya sa impedulin at saka sa steel ball. So, pwede siya sa steel ball, no? Di siya sa ito kasi yung pantulak natin papuntang barrel itong bolt. So, hindi talaga yan sa loob. Papasok sa loob. So, yan lang po, no? Then, papakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng bolt padulo dito. So, lagyan mo ng oil. So, kahit cooking oil, okay lang. Pangpadulas lang naman yan. Kasi madulas, malambot naman ito. So, pasok mo lang. Then, ang align yan. So, dapat nakaganyan yung align, no? Pina-slide po yung align yan. So, bakit ganyan po? So, yan po yung naobserbahan ko sa aking mga unit na ginagawa. So automatic siya talaga na papasok doon sa barrel yung bala. So ito na yung bolt natin. At malambot lang po yan kasi ang purpose niyan para pagkasamo malambot lang, hindi yung matigas. Mahirap na kasi pag matigas. So, i-align mo lang yung sa loob na magka-slide siya. I mean, yung ganyan pag ganyan ba. So, punasan lang. Tsaka ito naman yung panglagay natin. Itong pang toser ng bala. Tsaka ito na ang kapitan ng toser. So, ganyan lang po ako magkuhan. So, ito yung pinaka-risky sa lahat. Yung magdikit ka na. Yan po yung pinaka-risky sa lahat. Pag gumagawa ka ng tuigan. Pag dito na sa bolt, risky po yan kasi pag magkamali ka, isang magkamali ka lang, ito lahat ito buo papalitan mo. Kaya risky siya. So, magliha ka lang konti para medyo magaspang. So, ilagay na natin to. So, ilagay natin, no?
So gamit ko palang glue itong si DIY kasi sobrang kapit po ito. So paglagay pala nito, konti lang po para hindi siya masobra. So ganyan lang. Risky po yan pag magdikit yan sa gilid-gilid, wala na. Back to zero. So dapat iganyan-ganyan mo para hindi ka ma-back to zero. So ganyan lang po, no. Risky siya pero kung marunong ka na, kung ma-diskarte ka na, alam mo na yan kung paano gawin. Hindi ka na medyo siya risky pero pag marunong ka talaga, okay lang. So dito naman sa kasahan, naman, so ito pala yung kabitan ng kasahan. So lagay natin din to. So ganyan-ganyan lang talaga mga ka-toy para hindi siya magpikit sa gilid, magdikit. Magdikit kasi yan, wala na. Back to zero ka talaga. Dito back to zero. Dito naka-fix po yan, Ganyan-ganyan lang hanggang sa yung So, continue tayo mga ka-toy. So, maglagay naman tayo ng toser ng bala. Ito, ng toser ng bala, no? So, ito yung pala yung unang nilagay ko, toser ng bala. Dito yan. So, ilagay muna natin itong guide. So, ito pala yung guide ng ating toser para hindi siya mag-disalign. So ito yung guide natin kasi may ito yung straight niya. So ganyan natin yan para may guide siya. So ganyan, no. So glue lang din yung gamit natin. So ayan po, no. So ganyan po ako maglagay ng toser ng bala. So lalagyan pa natin yan ng brace niya. Ito yung dalawang brace niya na nakaporma din. Ganyan dito yan, oh. So ganyan itsura pala niyan.
So, ganyan po. Then, dito sa gilid, lagyan natin ng glue tapos PVC powder. So, ito lang PVC powder natin na nilalagay para matibay talaga. Then, dito naman sa kasahan, ito yung kasahan niya. Dito yan, ganyan. So, ganyan po yan. So, pause mo ko muna. So, bigay ko lang yung tip sa inyo mga ka-2J. Yung glue na bolt natin, ito, dapat mataas to konti. Ganyan po. So, dapat hindi sila tugma. Dapat mataas konti ito. Kasi pag tugma sila, magbabara yan dito yung jolin. So, dapat siya na mataas siya konti, no? Para pag tulak sa bala, yan, tulak. Hindi siya magbabara. Dito siya mahuhulog. So, dito naman, ano lang natin, i-align. So, ganyan, i-align lang yan. Then, sa may guhit, dapat dito, konti sa baba. Para yung pusher niya, hindi siya dito, makatama. So, i-cutting natin. So, yan na po. So, ilagay na natin itong mga brace niya. So, ito yung brace niya, dalawa ito. Para makapal ito dito. So, ito naman yung pangalawa. So, ito na siya. Makapal na siya. Then, lagyan pa natin ng dyan sa gilid ng PVC powder. So, paglagay naman ng PVC powder, risky po yan. Dapat na kada lagay mo, galaw mo konti yung tuser mo para hindi magkadikit. Baka magkadikit yan, wala na. Sayang. So, dapat galaw-galaw mo konti para
malaman mo na hindi nakadikit. Kasi pag makadikit yan, wala na. Siguradong balik. Back to zero. So, ganyan. Ano na siya? Matibay na siya. Then, lagyan pa natin yan ng screw. Mas titibay pa. So, sa nagtatanong, matibay ba yan? Yes, matibay po. Kasi, yung PVC powder, pag nilagyan mo ng glue, sobrang tigas niyan. Saka, lalagyan pa natin ng mataas na screw dito para dagdag tibay na. So, matibay na po yan. So dito naman tayo sa paglagay ng ng bala. Yung daluyan ng bala pumunta dito sa chamber, sa receiver. So ganyan po yung itsura niya. Mura siya nakabi. So, ganyan din yan, pagkabit. So, ganyan yan pagkabit. Ganyan. So, itong guhit, may guhit dito. Diyan sintro. So, lagyan lang ng glue. Then, i-atras mo lang ito. Para hindi magkadikit. Baka magkadikit kasi. So, try natin itong isa kasi medyo siya. So ito na po. So na siya Tapos na dito sa sa daluyan ng bala papuntang papuntang receiver. So ganyan po yung itsura niyan. So pag impijulin ganito yung itsura, pero pag 8mm saka ganyan lang po. Then sa loob, ganyan. So, medyo nahihirapan ako dito sa impijulin. Basta impijulin, pero okay lang naman. Kaya naman. So, ito yung itsura niya.
So dito naman tayo maglagay ng kasahan. So sa kasahan naman tayo maglagay, no. So yung kasahan sa M4E1 na gel blaster. So may ganyan yan dito. Pero kinating ko dito, dapat itong dito lang yung wag mong katingan. O wag mong ikating. Dito, wag mo nang ikating dito. Dito lang sa kabila. So ganyan din yung itsura. May bukol siya konti para yan sa dito sa pan, para mag-angat siya konti. So paglagay ng kasahan, dapat tulak mo ito pa forward. So ganyan. Tulak mo forward at ilagay mo itong housing niya, body. Para yan po yung silbi guide mo. So ganyan, i-ano mo lang talaga. So ganyan po yan. So ganyan na, no. So ito na siya, mga ka-TJ. So lagyan pa natin ng PVC powder dito sa gilid para matibay siya. So yan na po siya. Lagyan pa natin ng screw dito, saka dito para matibay. So nalagyan natin ng yan dito, magkahalo para mahalo yung, para lapat lang yung niya, screw. Maglalapat lang yung screw.
So ito yung screw na ilalagay natin. Higpitan lang yun ng maayos para matigas talaga. So matibay na po yan. Try natin nilagyan ng bala. So may bala yan, lagyan natin. So pakita ko sa inyo kung paano mo ito. So yun, pasok. So yun, no? Isa naman. So may isa pa tayong bala. Yun. Pasok siya, no? So, lagyan pa natin ng isa. So, malambot lang talaga mga ka-toy. So, yan lang po. Sana na may nakukuha kayong idea. So, kung paano maglagay ng inner parts. So, ito yung pinaka-risky pero pag marunong ka na, okay lang po yan. So, ganyan po yung itsura niyan sa loob. So, ganyan yan. Itutulak niya yan. Ayan, itutulak niya yan pataas hanggang pupunta sa loob. So, yan na. Ganyan po, itutulak. Dapat naka-slide yung kasi para yung daloy ng ano niya ng bala is pa-slide din. So, yan. Pupunta yan sa taas. Oh, yan. So, yan, oh. Parang klaro na yan. Para makakuha kayo ng idea. So, klarong-klaro na talaga yan. Kasi by step natin yan ang ginagawa. So, diskarte na lang ko lang. So, kasi yung time na first time lang ako gumagawa ng di-magazine na toy gun. So, kumuha lang ako ng idea at nag-experiment ako, trials and errors hanggang sa natuto ako. So ganyan po din dapat kayo, trials and error lang po. So para marunong kayong magawa ng di-magazine. So share lang po ng idea para makakuha naman yung iba dyan na gustong gumawa ng with magazine na PVC toy gun, na yung mga convert po, mga convert na gel blaster.
So yan lang po mga ka-TJ. Sana salamat sa panonood, no. I hope na may natutunan kayo sa aking video. So this is my last na ginagawa, kaya nag-video na po ako. So in 4A1 design gel blaster convert to PVC toy gun with magazine. So dito naman tayo sa mamaya sa part 2 natin, dito na naman tayo sa check valve at saka toser ng check butin. Toser ng butin ito kasi. So dito ganyan. Magtutos yung bala dyan. Toser ng butin. So ilagay natin ang toser is spoke ng motorcycle, yung sa hub bitaw at saka yantas. So yan lang po mga ka-TJ, salamat sa panonood.